po, pasensya na medyo maingay yung Sige lang po. 100 peso. Sustainable siya, coach? What O do you mean sustainable? halimbawa kasi may mga running po ako. Mm. Ah, ang ginagawa ko kasing setup ngayon is 1 1 10 1 tapos 1 1 1 1. Lahat 'yan ay 100 peso budget pero sa isang campaign is 1,000 peso pero tagwa 100. Okay, so ang Tigo 100 per ad set. per ad set, Okay. ABO siya eh. Okay. Ngayon, tapos ginawa ko rin yung one campaign, one ad set, one creative. Okay. So, ang nangyayari kasi, 7 days up to 14 days, walang galawan yon ng ads. Maganda ang data. Mhm. Napapansin ko, pagdating na ika-18th day, unti-unti na yan. Hindi naman siya bigla eh. So, kung nagta-10 ROAS, Mm. kinabukasan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hanggang pababa talaga ang campaign. Actually, thrice na siyang nangyari. Mm. So, that's why yun nga po, nakita ko yung mga ads mo nyo. Mm. So, kaya tinatanong ko kung sustainable siya. Kasi ang nauuwi siya, coach, sa ano eh. Coach sa resetup ng resetup eh. Ah. That's Ha. why, ang question Ah. ko, coach, Ah. is it sustainable? Okay. Ang sagot doon, sir, ang diretsong sagot doon is hindi. Why? Nandito ka ba nung sa day 2? Nga, coach, Kahapon? yung date, coach, wala. Pero natapos ko na yung video mo na yun sa record date. Hindi wala ako Okay. kahapon, coach eh. Oh. So wala ka kahapon. Ang explanation kung bakit hindi siya sustainable sa 100 peso budget because we would assume na yung ad set level mo, malaking audience size mo, tama? Coach, yes, yes. Tama, tama. Okay, so let's assume na ang audience size mo is 10 million doon Yes, sa tama po. 100 peso budget. And Facebook will tell you the estimated daily reach based on your budget na 100 pesos. Makikita mo yun doon sa bandang kanan. Mhm. Naka-quantify yun ni Facebook na yung 100 pesos mo can reach only this much. Let's say, Okay. hypothetically speaking, from 10 million, 10,000 ang kayang i-reach ng 100 pesos mo. Okay. Now, you may find the 100 peso budget working. Ikaw na mismo nagsabi in the couple of days, 15 days, is it? 18 days? 14. Up to 14. 14, Walang galawan, coach. Maganda siya. walang galawan to 14 days. Meaning, in the next 14 days, using the same 100 peso budget, na-saturate mo na yung pool of audience na yon based doon sa 100 na budget mo. Ayun. Okay. Okay? Nagda-die down na yung number of conversions na ibinibigay sa ni Facebook over time. Kasi nga, Mhm. yung budget mo hindi naman gumalaw. Ah. Okay? Okay, So coach. makikita mo yan, magda-die down na siya, yung ROAS mo before positive, magne-negative yan kasi wala na siyang another conversions Mhm. na kayang ibigay sa'yo. Oo, opo. Okay? Yun yung explanation. Now, makikita mo din na kapag binombahan mo yung 100 peso budget from 100, Yes. kinargan mo ng 1,000, masisira yung Oo. algorithm. Or hindi naman siya actually sirang-sira na in terms of wala na talagang wala nang pag-asa. Ang Oo. nangyayari kasi, from the 100 peso budget mo, it's been running for a while, and then over Mhm. time, saturate mo, kinargan mo ng Mhm. 1,000 from the same pool of audience na magta-target siya ulit ng second tier or fourth tier ng audience. Mhm. And that was the first time na makikita nila yung ads mo from that tier. And you can Okay. just imagine if you are selling something that has a higher price point, let's say 5,000, 10,000, Oo. 50,000, 100,000, it may take some time before a person take an action, which is make a purchase or provide you the information to become a lead. Okay. Meron pong tayong tinatawag ng marketing rule of 7. The Mhm. marketing rules of 7 suggests that a person needs to see your ad at least 7 times or more before they take an action. That was before social media. Opo. When social media came, hindi lang 7 touch points, more than Mhm. pa. So you Mhm. cannot expect a person to make a purchase
in the span of less than 7 days Hmm. with a higher budget. That explains why you are experiencing this type of thing. Okay. So Okay? coach, to sum para makapag-start na po tayo later na Mm. ibang questions. Mm. Reset up talaga siya ng reset up. No. Hindi mo siya i-reset up Hmm. kasi magre-relearn yung algorithm. Kapag meron kang isang ad set na nag-work, tapos biglang nag-negative na yung nag-die down na yung ROAS mo, normal yun. Yes, Tapos yes. ang Opo. gagawin mo, magre-reset ka na naman ng isa pang ad set. Oo. Then, makikita mo, nagpa-positive na naman yung ROAS mo, papatayin mo yung lumang ad set. Then, ganun na naman yung scenario. After a couple of days, magda-die down na naman, and the cycle never never stop. Mhm. Kasi coach, Kaya, pagdating kasi ng 18 days, 'di ba? mm, As in talagang hindi na profitable kasi last mm, 7 days, mm, pag last 7 days hindi na talaga. May ino-optimize ko na, ino-off ko na ko siya sa coach kasi last 7 days hindi na ako ibig sabihin, hindi na ako profitable sa 7 days na 'yun. okay. Yung 100 pesos Facebook ad strategy framework, ang tinuturo ko doon, keep the 100 pesos active, Mhm. okay? Then launch a new campaign using the same ad set. Ilalabas Okay. mo siya into a new campaign with the 1,000 peso budget before pa mag-die down yung 100 peso budget mo. Ayun. Okay? Kaya ako na-formulate yung 100 peso Facebook ad strategy framework because yung Ayun. framework na TVS method, T for testing, V for Validate, validate, and S scale. for scaling. Yes, opo. Now, pag nilabas mo yung ad set na yon with the 1,000 peso budget, hindi mo papatayin yung 100 pesos na ad set mo as long as it is profitable. Mhm. The moment Yes. the ad set died down, the ROAS nag-become negative, may replacement na siya ng 1,000 peso budget. Simultaneously, dapat running na yun. The moment na profitable yung 100 pesos mo, in the next 72 hours, dapat na-launch mo na yung validate campaign mo. Ano ang sinasabi ko sa validate campaign? Dapat similar yung results or kung hindi man similar, at least malapit. Kung ang ROAS Mhm. mo sa 100 peso budget is 3x, o sabihin natin 5x, okay, para meron tayong variance. Yung Mhm. 100 pesos budget mo nagpa 5x, yung 1,000 peso budget mo somewhere Mhm. between 2 to 3x, pwede na yon. Kasi it's either magbe-break even ka or magiging profitable ka kahit papaano ng konti. Mhm. And ang ini-explain ko sa iyo, pag kumarga ka ng 1,000 budget, wag mong i-expect agad from in the couple of days magiging same na same nung 100 pesos mo kasi nga first time ka nilang makita 'di ba? Mhm. Mhm. Although it's the same audience, sabihin mo ng kahapon ang ano namin is food, ang interest ni Ma'am Adi is food. The same audience food, but in-increase mo yung tier, Mhm. nag-expand yung audience mo using the same budget. I mean, nag-expand yung reach mo kasi nagkumarga ka ng 1,000 Pero do not expect that these people will buy from you from the get-go. Kasi this is the Mhm. first time na nakita ka nila. Mhm. Give them some time to optimize up until 5 to 7 days para masabi mo Ayun. na this ad can really optimize moving forward. Ano ang Mhm. consideration mo para iparating mo up to 5 to 7 days? At least ang Mhm. click-through rate mo is 1 to 2% on a minimum. Mas Mhm. mataas, mas maganda. Mhm. Number 2 na consideration mo dapat converting. Hindi man siya daily, at least nagko-convert. Because Mhm. over time, the moment na ginagamit mo yung 1,000 na budget, nag-o-optimize yun. Yes, opo, tama. Ang karamihang problema ng first time na advertiser nagiging emotional kaagad. Hoy, ba't Mhm. ganun? Yung aking 100 pesos nagwo-work tapos biglang ngayong araw lang ni-launch ko, hindi na nagwo-work. Mhm. Masyado kang emotional. Kasi first time nilang makita nga yung ads mo hindi naman magko-convert yan in the first day. So kung may nag-convert na isa, it's a good sign. Kung mag-convert ng dalawa, tatlo, it's a really good sign. Pero kung walang Mhm. nag-convert during the day, tingnan mo yung metrics mo. Pag-aaralan natin Mhm. yung day 5. Opo. Maganda ba click-through rate mo? Maganda ba yung unique link clicks mo? Ibig sabihin ng unique link clicks,
bagong click. Bagong users na nag-click sa ad mo, hindi yung lumang users na nag-click before. Ibang-kaiba yun. Yung link clicks tsaka yung unique link clicks, magkaiba yun. So, pag sinabi mong link clicks, that's the total of link clicks na na-generate ng ad mo. Pero pag unique link clicks, bagong users, bagong tao na nag-click doon sa ad mo that are probably interested in what you have to offer. Does that make sense, guys? Okay, coach. Thank you. Sige, to follow na lang yung mamaya iba. Salamat, coach, ha. Sige. Oo, salamat sa malaking tulong. Oh. Sige, Okay. sige. Thank you. Okay. Susunutan ko lang ng isa pa, at least nandun tayo sa part na yun. Yung scaling na gamit ang cost cap, gagamitin mo lang yung kapag na-determine mo na how much are you willing to pay for every action. Say for example, ang cost per purchase, I'll give you a very a brief number lang. Say for example, ang selling price ng product mo is 1,500. Okay? Ang nakuha mo yung goods ng 500 pesos. So technically may 1,000 pesos ka na profit. Correct me if I'm wrong, ha? So 1,500 yung benta mo nung product. Okay, whatever product it is. 1,500, nakuha mo siya ng 500 pesos, big sabihin technically may profit ka na 1,000. Then, let's say, hypothetically speaking, ang cost per purchase mo is 500 pesos. Ang net profit mo is 500. 1,000, madali lang intindihin, ha? So 500 yung cost of goods mo, 1,500 mo na binibenta, ang cost per purchase mo 500, net profit mo 500. Then, if in that case, na-determine mo na agad na for me to be able to get a net profit of 500, dapat wag lalagpas yung cost per purchase ko ng 500 pesos. Ayun. Magagamit mo lang yung cost cap kapag na-determine mo na how much are you willing to pay for every action. Okay? So, ganun mo siya i-ano. Pag-aaralan natin day 5 para at least makuha niyo yung konsepto. Okay? Yun. So, let's I hope na sir, nasagot yung query mo. Okay, sige, coach. Mamaya na lang siguro yung ibang concern. Sige, thank you. Okay, sige. Mute muna ako, coach. Mute. Sige, thank you. Okay. Let me just quickly go to andito ba si Ma'am Joanna, yung may-ari ng ad account? Ma'am Joanna, nandiyan ka? Dito po. Okay, perfect. So, one second. Okay, nandito tayo sa sa ad account mo. I'm just gonna share my screen. Nakabit mo na ba yung page? Hindi pa po. Pwede po yung personal page ko po muna ngayon. Pakikabit mo muna yung share ka muna ng screen tapos yun na muna kayong gagamitin nating demo. Yung sa mismong advantage po. Advantage. Yung kinarate natin nung day 1. Wala pa po akong page nung sa advantage mismo eh. Sige, share mo yung screen mo, Joanna. Welcome sa mga bagong pasok, guys. Si Jason, Jazz Ramos. Yan. Alright, so punta ka bigyan mo ka ng remote control access. Wag mo munang gagalawin yung mo. Sorry. Pag napupunta kayo sa Meta Business Suite, ang pupuntahan nyo lagi itong All Tools. All Tools. Tapos hanapin nyo yung Ads Manager. And then, hanapin natin yung ad account mo. Advantage yun, no?
Medyo mabagal lang yung net mo, Ma'am Joanna. Pero sige. Dapat lumabas dito yung ano eh. Refresh ko lang. Eto na. Advantage. Tapos, all tools kayo lagi and then business settings. Pag gusto nyo makita yung business setting overview, okay, diyan kayo pupunta sa all tools. Yung hamburger menu, yung tawagin. Kasi mukha siyang hamburger na naka-stockpile eh. Tapos, dito sa pages, may nakabit ka na ba dito? Yung personal page po. Ayan. So, ito muna yung gamitin natin. Okay? So, teka muna. Nabigyan mo na ako ba? Okay. So, napansin nyo guys, kahit na nandito na ako sa loob ng business manager ni Ma'am Joanna, pero wala pa rin akong access sa page. No, yung mga aspiring media buyers dito, kailangan nyo maintindihan ito kasi baka mamaya pinipilit nyong mag-launch ng campaign, wala kayong access sa page. So, kailangan ipa-assign ninyo yung sarili nyo doon sa page, doon sa client ninyo. So, makikita mo dito, pangalan lang ni Ma'am Joanna yung nandito. So, I have to assign myself, assign people, and then select my name, and then full control, assign. Para lumabas sa akin. And then done. Okay, so i-give up ko muna yung remote control, tapos ako na muna yung mag-share screen dito. Let me just quickly refresh my screen. Hi guys, dyan sa Facebook Live. Check ko lang kung nakapasok na dito yung page. Guys, Joanna yun, no? Joanna yung name ng page mo. Opo. Ito, meron ako. Okay. So let me just quickly share my screen. And then ito, meron na akong access sa page niya. Okay, so I'll start from scratch. Okay? Kapag bago yung ad account nyo, ganito makikita nyo. So wala kayong masyadong wala kayong makikitang active campaigns or previous campaigns. So magse-set up ako ngayon ng 3 or 4 na campaigns para makita nyo kung ano-ano yung mga campaign setup na pwede nyong gayahin or pwede nyong simulan. So mag-start ako by using the click to message campaign. Okay, so click the create button, and then ano ba tong ano mo Ma'am Joanna? Itong personal page mo naka-focus to sa more on agency ka ba? More on agency? Opo. Business ko po ay content agency. So, personal brand po yung Personal brand. Okay. So definitely you need leads for this one. So we're gonna start with leads campaign. Okay. And click continue. Manual leads campaign, continue. Local business ba ang target mo o pati international? Both po, international at local. Okay. So the first thing that you're gonna need to do is to name the campaign setup para at least madali mong maintindihan. Okay. Kayo bahala kung ano gusto nyong naming convention, but preferably ito yung ginagamit ko pag nag-naming convention ako sa campaigns ko. Okay? Testing. So, TOF conversions, CTM leads testing. Ano ibig sabihin ng TOF? Top of the funnel campaigns. Ibig sabihin, these are the people that first time nilang makita yung ads ko. Kaya inilalagay ko sila as TOF. Or tatlo kasi yan eh, TOF, MOF, tsaka BOF. TOF, top of the funnel, MOF, middle of the funnel campaigns, o yun yung mga nag-engage sa'yo before, nanood ng videos, nag-click sa link, and then naging leads ninyo na, so yun yung MOF. BOF stands for bottom of the funnel. Makita nyo yung data natin, funnel yun, imbudo. So, dapat natitrim down ninyo yung audience from becoming aware to most aware and aware na aware dun sa product or services mo. So, ganito kasi naming convention. Then, let's assume na PH muna. So, we're gonna, ibig sabihin pala ng CTM, click to message, no? We want the person or the user to
message our page. Kaya sa CTM, click to message. And then pagdating mo ng ad set level, we're gonna select messenger kasi we want them to message us in the page. And then kapag broad audience all over the Philippines, usually ganito ang naming convention ko. Open audience -1. And wala akong interest targeting na gagamitin dyan. As in broad lang yan. Wala akong gagalawin sa interest or demographics targeting. Pagdating ko dito, makikita mo dito, tatanungin ka ni Meta, please accept Meta's lead terms before creating your ads. So, ang gagawin mo dito, click mo lang to, view terms, and then agree to terms and condition. That's it. Then, pagdating mo dito sa daily budget, just put 100 pesos based on the 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. And then, start date mo dapat the following day, 12 midnight. Okay? 12 midnight, 12:00 AM. Bakit 12 midnight? Kasi we want our budget to spread out throughout the day. Okay? Kasi malaking factor yon. Halimbawa, ito yung time frame, 12 AM, okay, 12 PM, and then 12 AM ulit the following day. So if you put your budget here sa 12 AM, 100 pesos na budget, we want the budget to spread out across on a 24-hour ano tawag dito, cycle. Kasi kapag nag-launch ka ng campaigns mo dito sa between the window of 6 AM to 8 AM, pag na-miss mo yung opportunity na yan, magma-matter yung ano mo, yung data mo. Okay? Anong meron dito sa between 6 to 8 AM? Okay? Ang meron diyan is most people are on their way to work. Now, anong nangyayari kapag ka nasa jeep, nasa tricycle, mahaba yung biyahe? Saan sila naka-focus? Alam niyo na yung sagot, nasa cellphone. Okay, dapat makuha mo tong window na to na nandoon yung ads mo. Okay, kasi magma-matter yung clicks doon, magma-matter yung video views doon, at magma-matter yung overall data na makukuha mo the following day. Kapag ka nag-launch ka naman kung nag-launch ka ng 10 AM, na-miss mo yung opportunity na window na to. Okay? Ngayon, kung nag-launch ka naman ng bandang hapon na 3 PM, no, nag-o-optimize pa lang yung budget mo ng 3 PM up until 12 AM. So, sayang yung opportunity na makuha mo yung reach and impressions nung anong tawag dito, nung window na yon. Okay? So dapat 100 pesos tapos 24-hour window. Okay? So that explains your budget. Okay? Now, I'm gonna anong tawag dito, go down here all over the Philippines lang. And then wala akong sinelect na interest or audience targeting. Pagdating ko dito sa ad level, usually kapag image yung gagamitin ko, image 1, C1_H1. Ibig sabihin nun, yung C1 stands for copy 1, yung headline stands for headline 1. Okay? Now, may ready ka na ba na dyan, Ma'am Joanna? Ready ka na bang template or any image na pwede natin gamitin? Image po, wala pa kasi puro reels po ang ginagawa namin. Okay. Meron kang reel sa sa page na na-upload na dito? Wala pa po. Zero post pa po siya. Sige. Gawa na lang tayo ng mabilisang caption. Okay. Talang tayo ng Canva, mabilisang image lang. Create design and then custom size. Ang tamang size is 1080 by 1080. Create new design. And then services yung inaano mo, no? Social media services. Po. Okay, social media. And then let's say our ads. Ano magandang design? Ayan, so kunyari ito, let us handle let us handle
your social media campaigns. Then, tanggalin ko muna itong mga to. Mabilisang ano tayo eh. Tawag dito. Design. Ba't hindi ba mo? Learn more. Or talk to us. Then, remove ko muna to. Delete. That's it. So, move ko lang ng konti itong image para sumot yung, hindi, mali pala. Okay na yan. So, sample ad. Share and then download. Dapat naka-PNG po siya, no? Pangit yung babae na masyado na usog ng konti. Wait lang. Yan. So, share, download, and then as a PNG. Okay, and then balik tayo doon sa campaign setup natin. So I'm just gonna remove this one, add media, add image, upload, and then actually meron ka na pala dito eh. Ayan, no? Pwede na natin to. 1080 by 1080 din pala to eh. So, ayan. Ngayon makikita nyo dito guys, yung original 1:1 or 1080 by 1080 square. Tapos dito sa stories and reels, kung gusto nyo palabasin yung ads ninyo, pwede nyo pong gawin yung design na yon. So all you need to do is to gamitin na rin natin yung design na yon. No, i-vertical nyo lang para ma-fit in nyo po yung ano, yung ito, ang gagawin ko dito, i-resize ko lang. Pagdating dito, resize and switch. Yan, 1080 by 1920. So i-resize ko lang siya. Continue. Resize this design. So, ayan na siya. Ay. So vertical na po siya ngayon. Okay. Yan, vertical. Sample add vertical. Then download. Okay. And then what I'm gonna do is go back here. And then ang gagawin natin is replace. Okay, para mag-fit kasi meron kang ano dito eh, hindi pasok yung size mo dito eh. So, click mo lang yung 9:16 kasi na-crop na siya, di ba? So, i-replace mo lang, upload, downloads, and then pasok mo yung image na yon. So, let's just pretend na itong image na vertical is the same image nung itong square. No? So, ayan siya. Okay, mag-fit na siya doon sa vertical na anong tawag dito? Na size. Ito naman, usually, ang ginagawa ko dito, kiniklik ko lang to tapos minumove ko lang yung ganyan. Para hindi ko na masyadong isipin pa. But if you want to have a size para dito, pwede naman. So, usually, original na okay na yan. Okay, and then, click mo yung next. Done. Okay, and then, Facebook will ask you to create a template, no? So, click edit. Mapupunta ka doon sa template. So, create new. And then sa advanced, gagawin mo dito, i-rename mo ng broad chat flow 1.0. Okay, and then sa content, welcome message, usually tinatanggal ko to kasi masyadong mahaba. Tapos bahala ka na mag-ano dyan kung paano yung gusto mong welcome message. And then questions, are you interested in our digital marketing services? Digital marketing services. Then pre-qualifying kasi to, so it's answerable by yes or no. Okay, kapag nag-no, disqualified, and then you can tag them as
bad leads. Okay, makikita mo dito, go to disqualification yung next na chat flow. Then, yung city, hindi mo naman kailangan yan. Just remove this one. And then, add question. Custom question. Okay. And then, you can just easily create a question that is, frequently asked. So, let's say, for example, what services do you offer? Okay, and then answers, you can put an answer like social media management, tapos social media ads, ano pa ba? Video content or content creation, mga ganon. Yan. So, kung ano yung mga services na pinoprovide mo. Okay? Then, so makikita mo yan dito, yung options ng users. Next question mo is, dito sa baba, user information, or you can still ask pre-qualifying questions. Let's say, for example, add question, like, kunyari, custom question, pwede ka magtanong doon, how much are you currently spending on your marketing? How much are you currently spending in your marketing? So probably you can put something like kung magkano yung, kasi dito mo mapi-pre-qualify kung kaya ba nilang i-afford yung services mo. No, so pwede mong sabihin dito, let's say starts at 10,000 pesos, nag-i-spend na sila ng 10,000 pesos per month. How much are you currently spending in your marketing efforts per month? Yon. So parang pre-qualifying question mo yan. 10,000 and then 20,000. Tapos or pwede mo sabihin dito 10K above, 10K and then 10K plus or 20K plus and then 50K plus and then that's it. So meron ka lang tatlong pre-qualifying question. And then you can ask their information, user information, phone number. Tapos thanks for answering our question. Thanks for answering our questions. What is your correct? Lalagyan mo dito. Huwag lang yung phone number. Dapat what is your correct phone number? Huwag niyong i-allow to skip. No? Dapat answer validation tapos i-uncheck nyo ito. Para paglabas dito, automatically yung number talaga na totoo na ginamit niya nung sign up sa kay Facebook, yun ang automatically lalabas dito. Okay, and then completion message. Thanks for answering our question. We'll contact you as soon as possible. And then disqualification message, tama na to. Privacy policy, kung wala ka pang website, you need to go to your Facebook page. And then switch. Hanapin natin si Joanna. Ayan. So makikita nyo dito, dapat itong accept. Pag click mo tong page mo, ito. So kukunin mo tong URL na to. Kung wala ka pang website, ito mo nilalagay mo dito temporarily. Okay? And then
Review mo lang yung sequence kung tama ba. Hi, Clarence, would like to know how we can help you. Are you interested in our digital marketing services? What services do you offer? And then how much are you currently spending on your marketing efforts, etc., etc. And then that's it. So, kung gusto mo pang maglagay ng pre-qualifying questions, then by all means do it. Okay? And then click save. For demo purposes, ito muna gamitin natin. Okay? Then lalabas dito yung broad chat flow. Mali yung spelling ko. Broad chattel flow. Chat flow dapat. Okay, but anyway, typo. So 1.0. And then pupunta ka doon sa primary text, yung pinaka add copy mo. Anong tawag dito? Anong pwede kong sabihin dito? Let's say, let us run your social media campaigns so that you can focus on expanding your business. Book a call, send us a message. Send us a message to book a discovery call. Okay? Then, kung hindi ka satisfied dyan, pwede mong i-expand dyan. Punta ka lang ng ChatGPT. No? Kaya mo dito, write compelling add copy using this context. Yan. Then, blah, blah, blah. Yan, yan. Okay. And then, that's it. You have a copy na created by ChatGPT. I would suggest na dapat based kung ano yung naiisip mo na copy, yun yung gawin mo muna bago mo ilagay kay ChatGPT. Okay? Usually kasi kapag you let the ChatGPT work its thing, masyado siyang robotic. Okay? So bahala ka na mag-ano doon, mekos-mekos nung anong tawag dito nung text mo. But in this case, let's just use the one that I created. Tapos chat in Messenger, let's say social media campaigns done for you. Social media campaigns done for you for only, let's say, 10,000 pesos per month. 10,000 pesos per month. Di ba? So may headline ka na. Then, masyadong mahaba tong headline ko, but this makes sense if you have a landing page, Ma'am Joanna. So, but for this demo lang, at least you have an idea on how you can be able to put a headline, a compelling headline para doon sa target audience mo. Okay, and then what you're gonna need to do is publish. Okay? All right. So, mangyayari nun, meron na tayong isang campaign, no? May isang campaign tayo, may isang ad set. And then, ang gagawin ko ngayon, i-duplicate ko tong ad set na to. No? Duplicate. Original campaign. Duplicate. And then, ang gagawin ko dito ay papalitan ko lang ng interest or lalagyan ko lang ng interest. Kanina walang interest, ngayon lalagyan ko na ng interest. Ang bagong gustong ipatupad ni Facebook ngayon is Advantage Plus Audience. Default na ngayon ni Facebook yan. If you want to check the old method of putting your interest or demographics targeting is you have to click the switch to original audience options.
use original audience. And then dito, sa detailed targeting, i-click mo tong edit, and then I'm just gonna put in, let's say, entrepreneurship or small business owners. Small business owners. Kasi yun yung target behavior mo nung ano mo eh. Pagka ganito, i-uncheck mo to para hindi mag-expand yung audience mo. Kasi 2 million to 2.3 million ang estimated audience size, sabi ni Facebook. Kapag chinek mo to, mag-i-expand yan to 88 million to 103 million. So, dapat ito naka-uncheck. No? And then, kopyahin mo to. And then, yun ang ilagay mo dito sa naming convention. Okay? And then, small business owner na yung isang ad set na yon. Pagdating mo dito sa ad level, i-duplicate lang natin yung template na ginawa natin kanina. So, i-duplicate lang natin to. Punta ka sa advanced. Tapos, lalagyan mo to ng interest chat flow 1.0. Kasi kanina broad yun, di ba? Tapos ngayon, interest naman tayo. Pagdating sa welcome message, maglalagay ako dito ng emoji. Okay? Ano ang purpose ng emoji? Explain ko ng konti pag na-publish ko na to. Wala kang ibang babaguhin kundi emoji lang. Save. Got it? Tapos, interest chat flow na yun nandito. And then, publish. So, ano ang purpose ng emoji? Ang purpose ng emoji, para ma-determine mo, tama si Sir Marky, kung saan galing ad set. Okay? So, yun yung pag-segregate nung inyong campaigns or inyong ads. Para pag automatically, pag naka-receive ka ng message, pag walang emoji, ay galing to sa broad open audience. Pag may emoji, galing to sa interest targeting. And you can also do that kapag gusto mong ma-identify which campaign or which ad set sila galing by putting different emojis. Okay? Or different, ang tawag ko doon identifier. No, yun ang tawag ko doon, identifier. So, may dalawang campaign ka may dalawang ad set ka na ngayon nagra-run under this campaign. So, isang interest or isang demographic saka isang broad open audience. Tig 100 pesos. Okay? The next thing that you're gonna do is, ang ginagawa ko dito para mas mabilis, dinoduplicate ko lang ito. Right click, duplicate. And then, what I'm gonna do is, kukunin ko lang tong naming convention, create a new campaign, leads pa rin, continue, manual leads campaign, continue. Then, ang gagawin ko dito is, instead na CTM, papalitan ko to ng FB form leads testing. Ganun pa rin yung method. PH broad open audience -1. And then kanina ang sinelect natin Messenger, I'm gonna use this one today in this demo, instant form naman. Okay, and then ganun pa rin 100 pesos. Midnight pa rin, 12 midnight, 12 AM. And then pagdating dun sa ad level, pupunta lang ako dito, magsiselect lang ako ng isa. Kukunin ko yung same na naming convention. Lalagay ko dito. Tapos, same ad copy. And then, same headline. Babalik ako dun sa headline na ginamit ko. Nasaan na yan? Ito. And then, re-remove ko to. Ito, nandito na pala yung image niya. Then, what I'm gonna do is create a form. This time is FB form. FB lead form. Tawag dito. Broad FB form 1.0. And then you can select it's either more volume, higher intent, or rich creative. Hindi ko pa nagagamit tong rich creative na to
But in this demo, I'm just gonna use more volume. More volume meaning easy nila ma-fill out yung information doon sa lead form. Pag higher intent, ito yung mas maraming kang tinatanong na questions. In this demo, I'm just gonna use more volume. And then intro. Okay, use image from your ad. And then add greeting. Dito, usually ito na rin yung ginagamit ko for headline. Short headline. Tapos, yung ChatGPT kanina, yun na lang yung ilagay natin. Para at least meron tayong paragraph na mahaba. Nasaan na yan? Ito. Yan, copying ko na lang yan and then go back there. Sa aking form, ilalagay ko dito sa paragraph. Yan, para at least meron kang paragraph dito. Then what next is, ganun pa rin yung line of questioning mo. Anong tawag dito? Dito sa description, by providing your information below, you agree that one of our staff will reach out. Yan. And then, kung ayaw mo namang kolektahin yung email, just replace it with itong add category, phone number, and then remove mo yung email. Para full name and phone number lang. Okay? And then, add question ka dito, multiple choice, pwede. And then, based doon sa line of questioning mo doon sa chat flow mo noong una, makikita mo dito, para makita mo, duplicate mo lang para makita mo yung questions. So, ano yun? What services do you offer? Lalagay mo dito. Ang lalagay mo na dito, what services do you want to avail? What services do you need or do you need na lang yan? So, social media management, tapos social media advertising, then pag mag-a-add ka, ipa-plus sign mo lang, and then content creation, ano pa ba yung gusto mong let's say for example, gusto rin nila ng podcast. Halimbawa, gusto nilang mag-edit ng podcast editing. Yan. So, depende dun sa advertising service, depende sa services na pinoprovide mo. Okay? Then, dito sa add question, you can create a short answer. Dito kasi yung ginawa ko multiple choice, di ba? So, what services do you need? I-click lang nila to, and then they will provide their information. But if answerable by different answers, so short answer mo lang. Tapos sasagutin nila yon yung question na yon. Okay? So if wala naman, just remove this one. And then create a form. Privacy policy pala, kamukha pa rin kanina. Kunin mo lang yung URL mo ng page mo, lagay mo dito. Then type mo lang dito privacy policy. Pag may website ka na, yun ang ilalagay mo doon, obviously. And then, message for leads. Thanks, you're all set. View website or visit our page. So, ilagay mo pa rin yung page dito. Instead na view website, visit our Facebook page. And then, create form. That's it. Publish.
Okay? Dito naman sa form, okay. So dito naman sa form, duplicate pa rin natin yung ad set. And then, small business yung papalitan ko dito. Use original audience option. Small business owners behaviors, and check mo lang to, and then ganun pa rin. Yun ang naming convention mo sa taas. Tanggalin mo yung copy. Pagdating dito sa form, pwede kang mag-innovate dito, i-duplicate mo lang ito. Ito yung duplicate ng kanina iba yung itsura noon. Dito sa form, ito yung duplicate niya. Duplicate mo to, tapos interest naman ito. Then, instead na emoji ang ilalagay mo dito, pwedeng line of questioning. Halimbawa, let's say for example, dun sa questions, asan na yun? Okay. What services do you need? 'Di ba yung question natin na kanina, what services do you need dun sa broad open audience? This time, pwede mo tong baguhin ng konti. What pwedeng lagay mo to, what digital marketing services you need? What digital marketing services do you need? Yan. Kasi lalabas din tong question na to doon sa sheet kapag dinownload niyo yung information ng leads. So, yung keyword na nilagay ninyo, yun po yung magiging identifier ninyo instead na emoji. So, yung keyword ang gagamitin ninyong identifier. So, nilagyan ko lang kanina wala itong digital marketing services. Ngayon nilagyan ko. So, yun yung keyword ko. Kapag kagaling sa interest targeting, alam ko kaagad na galing sila doon based doon sa keyword na ginamit ko. Then create form. That's it. Publish mo lang siya. Okay? Then meron ka ng dalawang campaign. Isang click to message. Ayan na ba yun nangyari doon? Ba't walang space yun? Okay, isang click to message, isang Facebook lead form. Then the third one is this one. So, kunin ko lang yung naming convention ulit. Create leads, continue, manual leads campaign, continue. Kung mabilis, okay lang. Balikan nyo na lang tong recording. And then dahan-dahanin nyo. Then, ang gagawin ko dito, papalitan ko lang ng click to call. Okay, and then, same process. Pagdating dito, PH, broad open audience. Kanina, sinelect ko yung messenger, instant form. This time naman, calls. Okay, siselect ko yung calls. Maximize number of calls. And then, 100 peso budget. Papalitan ko yung date. 12 midnight. And then, sa ad, ganun pa rin. Tama tong number na to, Ma'am Joanna? 0961. Let me know dyan sa comments, dyan sa chat box kung tama. Yes po, tama po. Okay, so ganun pa rin. Kukunin ko tong primary text. Kunin ko tong headline. Then, diretso na yan sa mobile number mo para tumawag sila. Okay, and then, same naming convention, image 1, C1H1. Yun ang ilalagay ko dito. Yun ay mabilis ako mag-copy-paste lang kasi nandun sa kabila yung pinagkukuhanan ko. Nasa kaliwa yung kinokopyahan ko, nasa kanan yung ginagawa ko. Para at least mabilis kayo. Yung call to action ninyo, imbes na send message, makikita mo dito call now. Okay? Then, publish. This time, wala ka namang identifier dito kasi hindi mo lalaman kung anong ad set galing kasi diretso tawag sa iyo eh. Okay, so na-publish mo na siya and then that's it. Meron ka ng click to call na leads campaign. Ito FB form, ito click to message, ito click to call.
This time, sino dito ang mga nasa e-commerce? Yung may mga binibentang products. Sino dito? Type 1. Kung meron kayong binibentang products. Si Marky, Tiara, AB. Ayan. So this is for you guys. Ma'am Joanna, gagamitin lang natin yung add account mo and then let's just delete the setup na create natin kasi since hindi naman to applicable sa iyo, okay? Delete na lang natin Meron mamaya. din po akong physical, Nang alin? meron din kang po akong physical products. okay. So gawin natin dito i-add natin yung page dito. Okay? Gawin mo naka-add na ba yung page na yun sa ibang business manager or hindi pa? Opo, yung Purple Supremacy 8. Okay, sige para ma-maximize natin yung time. Dito ko na rin gagawin, no? Delete na lang natin mamaya yung yung campaign, no? So what I'm gonna do is kunin ko pa rin, magki-create ako. Imbis na leads ang gagamitin ko, sales. No, i-click ko yung sales. Kanina leads tayo, di ba? So, guys, kapag ang product price points ninyo is nasa around 500 pesos, 1,000 to 1,500 pesos, yung tipong hindi naman masyadong pag-iisipan nung taong bibili na within, let's say, 3 days kanya makitang yung ads mo, magde-decide na sila na bumili ng ads ng product mo, gamitin mo sales. Pero kapag ang iyong product ay nagkakahalaga ng 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, milyon, by all means, leads ang kukunin ang gagamitin mo. Okay? So this time, let's assume na meron tayong 500 peso product, 750 pesos na product. I-click mo lang yung sales, click mo yung continue, manual sales campaign, continue. Okay, and then gawin mo lang to dito. So conversion, sales, CTM sales. Click to message na yon. Click to message sales. Pagdating mo dito, PH, ganun pa rin. Broad open audience 1. And then, messaging apps. Tanggalin muna natin itong WhatsApp. And then, tanggalin muna natin itong Instagram para at least, isama natin Instagram. Actually, i-delete naman natin ito mamaya. So, maximize number of conversations and then 100 pesos pa rin. May 13. Okay, 12 midnight. Wala akong isi-select na interest. Ganun pa rin. Dito sa ad level, image 1. Nasa na yung aking Ito lang ako dito sa paggagayahan ko doon sa ad level. Ayan. Copy ko lang yan. Tapos paste ko lang yan dito. Then, edit. Kokopyahin ko tong same copy. Lagay ko to dito. As if na product yung binibenta natin, guys, ha. Don't confuse the campaign setup. Okay? As if product yung binibenta natin, hindi services. Kasi kay Ma'am Joanna, services yung kanya. Tapos, pasok natin tong image. Ganun pa rin, replace lang natin to, yun. So, natin to dito. Click next. And then done. Then, pagdating dito sa baba, yung start conversation, click nyo tong edit. Tapos, dito sa dulo, broad chat flow sales 1.0. Then, you can ask questions like, please let us know how we can help you.
And then question number 1, let's say I'd like to know more about your product. I'd like to know more about your product. Okay, and then automated response, we are selling, kunyari, food supplement, best for patients with GERD. Ayan, mga tipong ganon. Tapos, and then, add question ulit dito. Itong add question number 2 is, ano tawag dito, pwedeng, you can, kung may multiple product lines ka, no? Yes, I'd like to know more. Can you tell me can you give me all your products available? And then, lagay mo dito, product 1, tapos lagay mo na ng price. Kunyari, 1,500 pesos. Product 2, 750. Product 3, 1,200, kunyari. And so on and so forth. So, and then, sa shipping, kunyari, do you provide free shipping? Then, yes, we provide shipping. We provide free shipping nationwide. Okay? That's it. And then save. Hindi ko nagagawa ng interest kasi alam niyo na kung paano gawin yan. Hindi na ako gagawa ng interest targeting. And then publish. Okay. Now, eto na yung part kung paano kayo qualify nung audience po ninyo na nag-message po sa page po ninyo. So assuming guys na merong nag-message po doon sa page po ninyo, pupunta kayo ng Meta Business Suite. Okay, and then inbox. Mas maganda po naka-laptop or PC kayo. Huwag nyo pong gamitin yung cellphone po ninyo kasi mahirapan kayo mag-navigate. Tapos pupunta mo dito sa Messenger. Okay, let's assume itong si Neil Cathedral. Doon muna tayo sa yung services muna ni Ma'am Joanna. Yung digital marketing services. No, halimbawa, pinopromote niya yung digital marketing services niya. Pagdating dito, kapag itong si Neil Cathedral, kunyari ito yung nag-inquire, hindi siya nakakompleto ng mga tinatanong mo doon sa chat flow. Okay, itatag mo siya as bakit order option to? Hanap tayo ng iba. Kapag leads campaign kasi, makikita mo dito yung lead, pwede mo siyang i-select. Excuse me. Kapag yung lead na yon ay hindi siya qualified. Okay? Lalabas yun dito sa drop down. Iba yung dito sa lead center kasi, pag pumunta ka ng lead center, go to lead center. Pwede mo siyang itag as disqualified or qualified, no? Makikita mo yung anong tawag dito, yung list ng pangalan ng mga users na nag-opt-in. So yung intake, yung mga nag-inquire, kung qualified ba siya, nandito yung column na yon. Tapos kung nag-convert, tapos kung mga disqualified, nandito din siya, lalabas siya dito. Okay, pero for the sake of this demo, okay, balikan ko lang yung dito. Halimbawa, may bumili sa inyo.
Kung sa e-commerce naman, halimbawa, nagbebenta kayo ng products, no? Dito, sa order status, i-click mo tong order status, select option, and then kapag umorder, then click mo yung ordered. Kung nagbayad na siya, then by all means, click mo yung paid na selection. And so on and so forth. Now, kapag gagawan mo na siya ng parang pinaka-invoice sa loob ng Messenger, click mo lang tong peso na icon, create order, magkano yung value nung nabili niya, kunyari 750, tapos kunyari ito yung product 2, tapos yung description. Okay, and then create order. After mo mag-create order, dapat ipe-paid mo siya kung nagbayad na siya para ma-notify si Facebook na itong taong to ay bumili sa ads mo. Para maghanap si Facebook ng similar doon sa tao na yon na nag-opt-in sa ads mo. Okay? Dito hindi lang nakalabas kasi dapat may nakalabas dito na leads. I'm not sure kung bakit hindi lumalabas dito, but manage order status kasi yung lumalabas. So, I'll try to find a page na meron. Wait lang, i-stop ko muna. Pwede kong try ko siguro tong ano. Wait lang guys ha. Kung yung page ko eto. So, pag lead stage naman, halimbawa nagra-run kayo ng lead generation campaign, etong lead stage kapag not qualified, hindi tinapos yung anong tawag dito, yung sequence ko. So not qualified ko siya. Okay, pag qualified yung prospect, qualified mo siya. Okay, para kung gusto mo naman, halimbawa, you are selling a property or you are selling a life insurance services, no? Itatag mo din siya as lagyan mo siya ng note dito. Kunyari, for follow up this June 21. Okay? And then save. So lalagyan mo 'yon. And then pag nilagay mo ng notes diyan, lalagyan mo din siya ng label dito, add label June prospect. Kung high ticket product yung binibenta mo, no, para at least pagdating ng June, meron kang tatawagan. Halimbawa, ilalagay ko tong June prospect. Ayan, nakatag na siya as June prospect. Pag kinilik mo tong labels dito, lalabas yung lahat ng June prospect dito. Okay, so lahat ng nilabelan mo ng June prospect, lalabas yun dito. So kung anong label ang nilalagay mo, mahahanap mo yun dito sa list na to. Okay? Maliwanag po tayo doon? So, questions? Hello, coach, yung question. Yes po, go ahead. Coach, kanina, di ba test, validate. Oh, sir, coach, by the way, I'm AB, no? Okay. Sige, go ahead. So, coach, test, validate, and scale. So, yun nga, pag na-test mo siya, then, 1,000 mo, then 3 to 5 days, i-rescale mo pa siya as 5K. Kasi, coach, based on my experience kasi, ang pag sa akin po, correct me if I'm wrong na lang po. Kunyari, nag-test po ako ng Lunes o Monday. So, Monday, Tuesday, Wednesday, i-optimize ko yung ads ko eh. Kasi based on my experience, kapag may pangit na ROAS, nire-optimize ko, tumataas ang ROAS. Then after 7 days, coach, doon ko pa lang siya i-scale. Now, ang ginagawa ko po kasi, coach, yan, bago po kasi sa akin yung TBS, which is bagong strategy. Kapag nag-winning, ABO po. ABO po ako. Ano? So, pag may nag-winning sa ad set, ang ginagawa ko po kasi, coach, i-scale ko siya 20% every other day. So, ang nangyayari kasi, coach, nasisira talaga yung data. It's either
kinabukasan kasi another optimization po yun kasi. So, Mm. gaganda, Papangit, papangit, gaganda, gaganda. papangit, 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 papangit hanggang sa masira. Ah. So, ang ginawa ko naman coach, so another ulit, Mm. hinugot-hugot method kasi tawag ko po dun eh, hinuhugot mo sa new campaign. Mm. So, nung hinugot ko siya, 20% po ulit kasi nung nag-try po kasi ako ng mga big budget, talagang totally sira din talaga eh. So, Mm. 20% dun sa hugot method na new campaign, Mm. sira din siya. Now, ah, nung actually thrice na po siyang nangyayari sa'kin coach, kaya nabanggit ko po sa inyo hindi talaga maka-take off. So, ewan ko kung na-experience din ng ibang e-commerce pero medyo unlike nung pandemic po kasi coach, iba kasi yung data ni Facebook, bombahan to the max. Alam na ibang e-commerce yan. Mm. Unli bomba talaga, hindi nasisira. So, Mm. iba na po kasi ngayon. So, yun nga, paano po ba yung ginagawa niyan? Yung nag 1K agad, tapos rescale mo pa siya ng 5K na hindi nasisira. Kasi yun nga po sa akin, mapa-add budget, mapa-new hugot as new campaign, sira din eh. Mm. Kung gumanda man po siya, bubulusok yung order, kinabukasan, pangit, 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 pangit. So, yun nga po, minsan nagiging okay kasi minsan kapagka nag-target ng interest, sa awa naman po ng Diyos, nagwi-winning lahat yung interest. Mm. So, nagwi-winning din yung creatives. Kasi upon checking naman coach, yung frequency, etc., yung mga data, yung mga metrics, okay naman po siya. Mm. Yun po ako so medyo nalilito eh. Ano po bang maititip nyo? Kasi talagang thrice na siya nangyayari. So, kaya sabi ko nga po, kapag pangit na talaga isang campaign, nagre-reset up talaga ako ng bago. Okay. Yan din yung dilemma ko nung una. Nasa shoes mo talaga ako nung una. Ayun! Yung nagto-20%, yun kasi yung method nung unang, I mean, meron pang gumagamit na ngayon, pero Vertical, horizontal lang. vertical, horizontal ang tawag doon. So, nagbe-vertical, nag-horizontal. Ang problema, kaya ako na-develop yung 100 peso Facebook ad strategy, Mm. hindi ako doon nagbe-vertical. Mm. Hindi ako nagbe-vertical doon. Ang tawag dito, ang ginagawa ko doon, yung 1,000 na nag-work, kung nag-work na yung 1K, na-validate ko na nag-work, hindi ko nagagalawin yun. Hindi, Ayun. i-keep mo yung 1,000 na yon, wala kang, yung 100 simultaneously, nagra-run sila, 100 tsaka yung 1,000, tumatakbo, active. Tapos kapag nag-die down na yung 100, patayin mo na siya. Dahil na-replace na siya ng validate na campaign. So, i-keep mo yung momentum ng 1,000, o kung saan mang budget nag-fit yun, kung 1,500 man o 500, 750, whatever. Ano lang yun, yung number lang na 1,000 is figure lang yun na pwede mong gamitin. But kung saan siya nagkaroon ng sweet spot na tinatawag, pabayaan mo yun. Huwag mo siyang gagalawin tuloy-tuloy. Ang gagawin mo lang doon, yung same budget na yon, lagyan mo lang ng lagyan ng bagong ads continuously. So every time na nagkakaroon ka ng dip doon sa result mo, shoot ka ng bagong ad. Okay. Okay. Coach, sige, sa coach, yun lang po, cut lang po kita ng ano po. Coach, dun sa isa mong sa 100 ad strategy yan, yung 100, itatackle mo lahat yan? Yun po yung Okay. pinag-uusapan namin sa live pagka yung mga hindi na i-gets po yung method po ng 100 pesos Facebook ad strategy. They can still learn it live up until September 30. No? So, magpo-price increase kasi ako ng June 1. So, May 31, you can still get the price for 3,499. By June 1, 5,499 na po siya. Ngayon, kung hindi mo talaga masundan yung nandoon sa PDF, I would suggest mag-live training ka. Ngayon, the framework, yung sa 1,000, di nagumagana na yung 1,000, di ba? Okay na yun. And then, na-calculate mo na. Ito, huwag kang mawawala sa day 5 kasi tuturo ko sa iyo doon kung paano ka magiging stay profitable without going crazy. Ayun. Paano ka magiging profitable without going crazy na putragis ngayong araw profitable, dalawang araw sunod
leche, Yan, tapos meron coach. namang isang araw, lagkanda leche-leche. So, Ay, kailangan mo nako. kasing kontrolin yun eh. Oo. Kaya nga yung cost cap, yun yung magbibigay sa iyo ng control sa bid. How much are you willing to spend? Kaya binigyan kita ng example kanina, 1,500 na selling price, nakuha mo ng 500, ang cost per purchase mo lang 500, may profit ka na 500. Okay. So, kapag naintindihan mo yung part na yon, how much are you willing to bid for every action, then doon papasok yung point na hindi ka magiging hindi ka matutuliro yung utak mo na ano nga bang ang ano, bakit hindi ako profitable. Kukontrolin mismo ni Facebook yung Ayun. budget mo na hindi sumabog even if you are spending 5,000 pesos daily budget. Gets. Okay, para iwas Okay? sunog. Para iwas sunog. Okay. Tapos Kasi yun, coach, gumagana naman yung 1,000 mo eh. Apo. 'Di ba? Nagwo-work yung 1,000 mo. Up, wag lang magka-leche-leche yung 1,000 mo. Pag nagleche yung 1,000 mo, bawasan mo lang ng konti, gawin mong 700. Kasi I-scale down siya, oo. scale down mo siya, gawin mo 700. It will give Facebook a signal that, hey Facebook, you're giving me a shit na result. Yun yung magiging trigger doon eh. Pag binabaan mo yung, ayaw kasi ni Facebook yun eh, yung bababaan mo yung budget. Kasi the more budget you spend, the better for the company. Kung ako man si Facebook, the more na nag-i-spend sa platform ko, the more na profitable ako as a company. Pero pag nakikita ko na nagdi-decrease ka ng budget, something is wrong. Diba? It will give Facebook a signal that your campaigns is getting a bad result. Okay, and then once you scale down, and then nakita mo nag-positive ng konti, huwag ka masyadong emotional. Pabayaan mo lang siya sa 700. Ang gagalawin mo na ngayon, yung cost cap mo. Ibig sabihin, doon ka na mag-stay na, okay, Facebook, ito nasabi mo kay Facebook, ito willing ako mag-spend sa platform mo ng ganitong mas malaking budget, pero make sure mo na huwag lalagpas dito sa cost per purchase na ganito. Regardless yan, coach, kung marami nakaraan na campaign, no? Ano na? Regardless yan kung marami nakaraan na campaign. Kasi Yes. kasi sa isang ad account, nagra-run kasi ako ng 5 hanggang 6. Regardless yan, no? Basta yun yung method na yun. Ito problema kasi ng karamihan ng e-com ngayon na nakikita ko. Ang dami-dami nilang nilo-launch na campaign. It ends up you bid against yourself. Ayun. Kinakalaban mo yung sarili mo sa auction. Okay. 'Di ba? So meron kang campaign 1, may campaign 2 ka, may campaign 3. 4, 5, so forth, so on. Halos kung titingnan mo, audience overlap, nag-aaway-away yung parehong audience mo sa same budget mo. Or sa same ad account mo. Halimbawa, yung campaign 1 mo may 500 peso budget, yung campaign 2 mo may 1.5, campaign 3 mo may 2,000. Pag tinignan mo yung audience, pare-pareho lang naman. Nag-aaway-away yung budget mo, ikaw lang, kalaban mo sarili mo. Okay. Kaya pala, coach, may nagno-notice na candidate lagi for auction overlap at saka audience fragmentation. Ang ibig sabihin nun, pag nakikita mo na yung combined na audience, because the system is detecting an audience fragmentation, meaning nun, kinakalaban mo yung sarili mo. Okay. Pero ang tinuturo ko dun sa 100 pesos na Facebook ad strategy, kapag nakikita mo yung audience fragmentation, wag mong galawin yun kasi maliit pa lang naman yung budget mo. Problematic yon kapag malalaki na yung budget mo na daily. Halimbawa, nagli-5,000 ka na, 10,000, 20,000. Tapos tatlo, apat na campaign niraran mo, pag tinignan mo pare-parehong interest lang naman yun nandun. Talagang kinakalaban mo yung sarili mo. You are bidding against yourself and other competitors. Opo, coach, yun. Last question. Yun nga po, coach, 100 pesos nga lang po. Naggaganon pa din. Auction overlap tsaka audience fragmentation. 100 peso po yun kasi yung ginagawa ko, one campaign, 10 interest. Tapos, sa bawat ad set na yun, isang ad lang? Isa lang. Isa. Okay. Yung 10 mo na yon,
meron tayong tinatawag na 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Kapag nakita mo naman na nag-die down na yung ad set na yan, kill mo na. 'Di ba? Nag-die Okay. down na, ang consideration mo doon, nag-die down na yung ad set, and then, ang tawag dito, or wala kang nakuhang conversions doon sa ad set na yun. Kaya mo siya i-kill. Yun nga And po, then, tama. titingnan mo doon sa 10 ad set na niraran mo, kung tigil 100 piso yon, alin doon yung tingin mo na posibleng mag-optimize. Halimbawa, sa 10 ad set na meron ka, yung dalawa doon, kunyari, meron tigli 5 purchases, tapos yung the rest ng ad set mo, tigi-tig isa, matataas pa yung cost per purchase. Hindi patayin mo yung lahat, mag-focus ka doon sa 2 or 3 ad set na tingin mo na mag-optimize. Then kung doon sa 2 or 3 ad set mo na natitira, over time magke-creative fatigue yun or magle-learning limited. Yes. Yeah, Pag yes, nag-learning limited na yon, yung 3 ad set na tigwa 100 pesos na budget, lagyan mo na ng bagong ad. Huwag mong gagalawin yung budget na 100 pesos. Tigwa 100 pa rin sila, huwag mong gagalawin. Tapos yung gagawin mo lang doon, mag-launch ka ng bagong ad, mag-introduce ka ng bagong ad. Tapos pakiramdaman mo in the next 3 to 5 days or 7 days, kapag hindi siya nakakakuha ng reach and impressions, ibig sabihin nun, na-outbid pa rin nung isang ad na existing, yung bagong launch mo na ad. Patayin mo yung bagong ad na nilaunch mo, launch ka na naman ng bago up until magkaroon sila ng yung bagong nilaunch mo na ad, nagkakaroon na siya ng magandang reach and impressions, halos nagkakapareho na sila ng, kumbaga nag-aagawan na sila ng budget doon sa nilaunch mo na ad na bago tsaka yung existing mo, then that's a good sign. Ayun. So, dagdag ka lang ng dagdag, huwag mong gagalawin yung budget. Kasi ang gagalawin mong budget lang, yung ini-scale up mo na tigwa 1,000. Coach, so Okay. yun nga, to sum up, mag-i-introduce, mag-set up ng bago, coach? No, huwag ka mag-set up ng bagong ad set. Bagong ad lang, introduce lang ng bagong ad doon sa same ad set. Okay, bagong creatives. Yes, i-share ko sa iyo dito. Ang gagawin mo lang, 'di ba, nag-create tayo ng campaign. Kunyari ito yung campaign mo na saan na yun? Ito 'yon, 'di ba? Apo, Dito yan. dito sa sa leads testing, dito sa testing campaign mo, wala ka nang gagalawin dito sa testing. Hindi na 'to magbabago. Ang magbabago lang yung ad set. Launch ka lang ng launch ng bagong ad set. Ngayon, pag let's say assuming 'di ba may 10 kang ad set dito. Tapos let's say itong dalawa na 'to ang nag-optimize. Yun yung ititira mo. Ang Apo. gagawin mo ngayon diyan, dito sa ad set na 'to, dahil meron kang isang ad, magle-learning limited yan, 'di ba? So ang gagawin mo, launch ka lang ng bago, duplicate. Ayun. Gagawin mo 'tong image 2. Same copy. Papalitan mo lang ng image. Kasi image 2 ka na eh. Ayan, image 2. Ito yung kunyari, ito image 2. Ayan, done. Ayan, then publish. Ngayon, kunyari, ano kaya mangyayari kapag same image or image 2 tapos nag-introduce ako ng bagong copy 2. Bagong headline 2. Di test mo yan. Okay. So, mangyayari niyan, ganito na yung itsura niyan eh. So, image 2, C1, H1. Hindi ko muna ipapublish ha. Tapos, duplicate. Bagong image ulit. Image 3, C1, H1. Palitan ko tong image. So, another, optimization, coach, another test, kumbaga. Pero, same pa rin, 100 peso budget pa rin. Tapos, same pa rin ang interest. Same pa rin ang interest. Wala akong gagalawin. Ngayon, di 3 na nagra-run ko. 3 ad na yung nagra-run ko. Ngayon, kapag na-overtake na nitong image 3, kunyari, halos nagpapantay na tong image 1 tsaka image 3 ng reach and impressions, tapos nag-optimize, nag-convert na rin to. Pero itong image 2, walang nako-convert, walang reach na pumapasok. Ibig sabihin nun, na-outbid nitong dalawa. Ang mangyayari nun, ipapatayin ko to. Tapos launch na naman ako ng bago. Ganun pa rin, 100 pesos pa rin. Image 4. Image 4 na yan. Tapos, mangyayari niyan,
nakita ko na ang possible na mag-optimize si image 1 tsaka image 2. Yan na yung gagamitin ko sa validate. Okay. So, ilalabas ko na yon Okay. as a new campaign. Na 1K ang budget. Yes. Okay. Okay, Okay? coach. Gets. Oh, sige. Or as Thank you, long coach. as na itong ad set na to ay profitable, wag mong papatayin yung 100 pesos. Mm, Okay? dapat pala kasi hanggang 14 days, okay siya eh. Dapat noon, bago mag 14 Pero, days, nakapag-validate ka na. Ibig sabihin nun, yung validate campaign ayun, mo, tumatakbo na simultaneously ng 100 pesos. ayun, And then, okay. wag kang mag-expect na yung 1,000 pesos mo is kasing ganda ng 100 pesos mo. Kasi nga, Oo. nag-expand ka ng reach eh. Tapos first time ka Oo. nilang makita, it may take some time before it will optimize. Mhm. Pero Yes. yun nga po, hindi naman siya maapektuhan yung profitability kasi nga yung sinasabi nyo na cost cap. Kasi bago introduce mataas ang budget. Kasi sabi niyo po, it may take some time. So Oh, ilang days po kaya yun? depende yon. Dapat kasi noon, maka 50 conversions ka sa loob ng 7 days sa isang ad set. Imposible yon na maka 50 conversions ka kung ang budget mo ay hindi naman ganoon kalaki. Kaya you let that optimize for longer period of time. Kaya nga, huwag kang mag-launch ng bagong ad set kasi magre-reset ka na magre-reset. Ang gagawin mo Ayun. kapag merong ad set na working, keep optimizing the same ad set, introduce ng bagong ads. So may pakita ko sa iyo yung campaigns ko para makita mo. Pwede, coach, pwede. Ito. Ganito yung tsura niyan. Pakita ko lang yung isang campaign na lang para hindi makita yung buo. Ikaw ka rin ba, coach? Hindi. Coaching ako eh. Okay. Okay, Jabayan. so coaching program. So pag tinignan mo to, pakita ko yung campaigns ko. Ayan o. Ayan o. Pag ito yung campaign ko, nandito yung testing ko, yan lang yung testing ko. Wala lang akong ibang ginagawa dyan. Puro testing lang. Pag binuksan mo yan, madami akong ad set na tinest dyan. Ayan o. Ayan. Tapos nakita ko itong ad set na to, ang nagwo-work. So, hindi ko na siya binitawan. And then, pagdating sa ad level, ayan o, marami din ako nakapos. And then, kung ano yung active, kung ano yung nagbibigay sa akin ng results, yun yung ino-optimize ko. Ayun, guys. Dami nga. Gets? Okay. Sige, coach. Thank you. Sige, Okay? doon lang tayo sa Salamat po. Opo. Okay. So, I Okay, thank you. think, Thank you. okay, wait lang Wait. Buksan ko lang itong ano. Medyo maraming questions, sir. So, I hope nasagot yung tanong. And then, marami tayong naiwan na question dito sa chat box. Let me just answer the questions. Ang dami na tabunan, guys. Sorry. But I hope na masagot ko yung mga tanong. Ang gagamitin po ba is instant forms or yung call? Tanong ni Joanna Valenton. I-test mo kung anong campaign ang nagwo-work sa'yo. Okay? Paano, coach, kapag ang gusto kong objective is book a call gamit yung Calendly, then optimize for a website visit or website. Hindi natin na-tackle yun dito. Nasa senior specialist course yun or nasa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? So, si Hani Sugala, coach, question, anong pinagkaiba kapag mag-boost ka ng True Business Suite? Usually kasi po, Business Suite ang nag-boost, blah, blah, blah. Kulang ang ang settings mo. Well, hindi ka makakapag-optimize ng maayos, Hani. So I would suggest use the Ads Manager or the Power Editor. Okay, magkaiba ang Business Suite sa Ads Manager. Coach, Chris M, paano mag-setup ng audience control location if specific lang yung area na target while within province, city, or within Philippines lang? Then, ganito ang gagawin mo, sir. Dito ka pumunta sa ad set level and then punta ka dito sa location and then type mo dito, halimbawa Quezon City lang. Quezon City. Ayan. Then magiging Quezon City lang siya.
Tapos, kunyari, Pasig, ayan. Okay, I hope that answers your question. Sino pa? Ano to? Coach, yun po bang optimization for image ba ay naka-on? Yes. Jason. Sino pa din dito? Sales pa din ba, coach, even messaging or conversion lang? I-test mo both AB. Kung alin yung mag-optimize, yung messaging or yung conversion or yung engagement. So, kapag nag-conversion ka, make sure meron kang website na ginagamit or landing page. Pwede po ba siya na hindi radius as in city lang? Yes po. Yeah, Ma'am Tiara. Okay, so you can type in the location. Sino pang question? Romel Lascano, wala na po tayong time, sir. So ito na po yung navigation, or balikan mo na lang yung recording. Okay? Okay, sino pa dito? Next question. Coach, would you recommend if one ad set i-target yung audience from Middle East banda and Asia banda yung audience? Kapag nag-i-international market kayo, Sir Evangel, OFW, okay. Pag nag-i-international targeting kayo, huwag niyo paghalo-haloin yung location sa isang ad set. Halimbawa, pag hahaluin mo yung Middle East, yung Hong Kong, yung Taiwan, huwag mong paghahalo-haloin sa isang ad set. Dapat isang ad set, isang country lang. Alam mo kung bakit? Merong isang country doon na mapa-favor yung budget. No? So, ibig sabihin, kung pinaghalo-halo mo yung Taiwan, Philippines, Middle East sa isang ad set, may probability doon na ang Philippines ang magkakaroon ng mas maraming budget. Bakit? Kasi mas mura ang cost dito. Mas maraming engagement dito sa Pilipinas. So, hindi magkakaroon ng fair budget yung other ad sets or other countries na niraran mo. Ginagawa ko ngayon halo-halo lahat Saudi, Kuwait, Asia. Mali yun. Dapat isang country, isang ad set. Okay? Kasi meron doon isang country na mag-o-optimize ng mas maraming engagement, mas maraming reach. Kasi nga, mura yung cost doon sa country na yun. So, paghiwa-hiwalayin mo yun into different ad set. Yes, it may take another budget, but that's the reality. Whoever can spend the most to acquire new customer wins. Okay? Coach, yung mga hashtag sa mga creative, may effective ba yan sa ads? Wala po. Okay? So overtime tayo ngayon. Maraming salamat po for joining in tonight's lesson. Hopefully marami kayong takeaway. No? I'll see you guys tomorrow. Same time, 7:30 PM. And then pag-uusapan po natin yung metrics po ni Facebook para magkaroon kayo ng idea which campaigns to turn off, which campaigns to scale. All right? Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow at exactly 7:30 PM. Bye-bye.